Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus, ang buhay na pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7, mga kapatid. Sa lahat po ng nakikinig ngayon sa atin pong programa, saan man po kayo dakot na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, mga kapatid, at sa mga coastal areas, coastal barangay, mga kapatid. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayo po ay pagpalain ng Panginoon sa inyo pong pakikinig. Amen. At pagsubaybay sa programang Si Jesus, ang buhay na pag-asa. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Kasama ko po si Brother Angelo, si Brother Aljon sa atin pong Bible reading. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, at salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na muli nating pagsalu-saluhan at pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan. Amen, na pinangasiwaan po ng atin pong pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar. Amen, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, at maging sa atin pong pastor, Pastor Randy
And Pastor Maricar dyan po sa Ikirino, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maging si Sister Angel and Sister Zoe. Amen. Nawa kayo po ay pagpalain ng Panginoon ang inyo pong mga buhay. At salamat sa Panginoon mga kapatid sa atin pong mga bisita. Amen. Salamat din po sa Panginoon sa atin pong matagumpay na first Sunday of July, mga kapatid, na atin pong fellowship celebration kahapon dyan po sa Ikirino. Salamat sa Panginoon sa matagumpay, amen, na atin pong pagsamba sa pangalan ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers, amen, sa lahat ng atin pong mga giliw at mga masugid nating taga-subaybay sa programang ito. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning Brother Andy Orozco. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At maging sa lahat ng atin pong mga viewers, amen, sa New Gen FM Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Sister Rochelle Dakutanan, thank you so much for watching from Kalawan, Laguna. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Brother Ronald Hipolito, good morning din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Beth Angeles, thank you so much for watching. Amen. God bless. Maging kay Sister Gemma Guelas, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Brother Bernardo Sidugen, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. At maging sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, magandang umaga po sa inyo. Brother Andy Orozco, good morning. Thank you so much for watching. And also Sister Yoli Albao, magandang umaga po. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog, dyan po sa Manurabi Church, amen, dyan po sa Hinablan Oriental, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Maging dyan po sa Barangay Kalintaan, magandang umaga po sa inyong lahat, amen. At maging ang atin pong mga kapatiran dyan sa UPC Magsaysay, mga kapatiran natin sa UPC Ikirino at UPC Santa Remedios, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Beth Angeles, thank you so much for watching from San Mateo, Rizal. Magandang umaga po sa inyo. Ang akin pong makasama ay narito para sa inyo po ay bumati. Brother Aljon, sa inyo po ang pagkakataon. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalang ating Panginoon. Binabati natin ang lahat ng sumusubaybay sa programang Jesus ang Buhay na Pag-asa sa kanilang mga radio, saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At binabati natin dyan ang ating pong local church sa UPC Aguinaldo. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang mga kapatiran natin dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Pilahio family, Reyes family, Roque family, pagpalain po kayo ng Panginoon, Latorsa family, at maging dyan sa Osmeña ang ating pong mga radio listener, sina Brother Ricky Estiller, pagpalain po kayo ng Panginoon, and Sister Jocelyn Estiller, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa, sa lahat ng sumusubaybay sa programang Jesus ang Buhay na Pag-asa mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsama-samang mag-aral at matuto ng mga salita po ng ating pong Panginoon na mapapakinabangan natin sa pagtamo ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos kung tayo po ay susunod at tatanggapin ito ng ating buong puso mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Good morning Tatay Eddie Napi sa ating pong kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyo pong buong pamilya. Amen. Praise God. Sister Rose San Juan Paoyo, thank you so much for watching from UPC Piuduran. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain din po kayo ng Panginoon at maging ang inyo pong pastor, Pastor Jenny Boy Lagbo. Amen. Praise God. By this time,
Amen. Praise God. Tayo po ay dumako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ito ang pinakasentro, mga kapatid, ng ating pong pag-aaral, ang pangangaral o pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Simulan po natin, mga kapatid, sa ating pong pananalangin ang ating pong pangangaral. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus, for your grace and mercy. Salamat, Panginoon, sa iyo pong habag at biyaya sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kabutihan. Lord, muli, Panginoong Hesus, patuloy mo po kaming samahan sa aming pangangaral ng iyong banal na salita. Mangusap ka po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, saan man po sila dako na lugar naroon, Panginoon. Abutin mo po ang kanilang mga pangangailangang espiritual, pisikal at pinansyal. At lalo na, Panginoon, patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga puso at isipan upang kanila pong maintindihan at maunawaan ang bawat salita mong aming pag-aaralan. Panginoong Hesus, hallelujah, pagpalain po lahat ng mga nanonood Facebook Live. Amen. Pagpalain mo po ang kanilang pakikinig at panunood, maging ang lahat ng bawat isa. Amen. Praise God na nakikinig ngayon. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami na yung kapangyarihan ng iyong presensya, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy mong iparanas sa kanila, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ang iyong banal na presensya, ang iyong paghipo, ang iyong pagkilos. I pray for healing sa may mga karamdaman. I pray for peace sa mga nagugulumihanan. I pray for blessing, Panginoon, sa mga nakakaranas ng kagipitan. Thank you very much, Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, amen, samahan niyo po kami sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. In the book of Romans chapter 1 verse 16, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pablo. Mga kapatid, amen, ating pag-aralan ang Gospel of Christ, mga kapatid, is the Gospel of life. Amen, wala na pong iba yan, mga kapatid. Amen, ang Gospel o ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yun po yung Ebanghelyo natin. Sa buhay natin, mga kapatid, mayroon niyang malaking implikasyon. Meron po yan malaking kinalaman, mga kapatid, sa atin pong buhay, lalo tigit pagdating sa ating kaligtasan. Ang dahilan kung bakit, mga kapatid, tayo po ay nangangaral at tayo ay kailangan maglingkod sa Panginoon ay dahil sa kaligtasang ipinangako ng Diyos para sa atin. Ang Biblia, ito po ay nagsisilbing paalala, mga kapatid, ng mga salita ng Panginoon upang lang sa ganun malaman natin kung ano ba ang dapat nating gawin upang magtamo ng kaligtasan. Mga kapatid, muli po naming sasabihin at patuloy at paulit-ulit po naming sasabihin sa programang ito na wala pong relihiyon ang magliligtas sa tao. Religion is good, but religion is not enough, amen, mga kapatid, to gain salvation from the Lord. Sapagkat ang religion, mga kapatid, amen, praise God, maraming mga tao ang mayroong relihiyon. Ganun pa man, wala po silang personal na ugnayan at relasyon sa Panginoon. Sa katunayan, ang relihiyon ay ginagamit ng mga tao para sa pansariling interes. Kaya hindi talaga natin masasabi at pwedeng sabihin that religion is enough para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang religion, mga kapatid, amen, wala pong ipinangaral ang Biblia, mga kapatid, ng tamang relihiyon. Mga kapatid, ang sinabi ng Biblia, ang Ebanghelyo ng Panginoon, mga kapatid, amen, ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas.
Wala ng iba. Para tayo magtamo ng kaligtasan, paniwalaan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan natin dito sa unang Korinto 15:1 hanggang 4 mga kapatid. Pakinggan natin. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsipananampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So makikita natin yung ebanghelyo na tinanggap ni Apostol Pablo, yun din yung ebanghelyo na kanyang ibinabahagi. At hanggang ngayon mga kapatid, amen, yun ay para rin sa atin na tinanggap niya. Ano yung ebanghelyo na tinutukoy niya? Yung pagkamatay ng laman ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid, inilibing at muling nabuhay, mga kapatid, ng ikatlong araw. At take note mga kapatid, ayon sa kasulatan, ayon sa mga kasulatan, sapagkat ang Panginoong Jesucristo bago pa siya magkatawang tao, meron na pong mga hula, meron ng mga propesiya na siya po ay, na ang Diyos ay magkakatawang tao at tawag dito mga kapatid, tutubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, yun po ay mula pa ng Old Testament, mismo ang Panginoon mga kapatid, planado niya na yun. Amen. Kaya nga, ang kailangan nakakalungkot mga kapatid ay ginagawang big issue ng mga ibang tagapangaral ang usaping ito, na ang Diyos anya ay namamatay. Hindi po namatay ang Diyos. Yung pagkakatawang tao niya, yun po yun, yung laman mga kapatid. Kasi hindi magkakaroon ng lubos na katubusan ang sangkatauhan sa mga kasalanan kung walang kung walang maialay or mamatay mga kapatid bilang pantubos sa kasalanan. Kaya ang namatay po dito ay ang laman na ginamit ng ating Panginoong Hesus para siya po ay magtubos sa cross ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kaya ang death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, ito po ay mayroong malaking implikasyon sa tao sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, yung death, burial, and resurrection, na kung paano ito naranasan ng Panginoong Jesucristo, kailangan maranasan din dapat natin ito. Not literally na ikaw ay mamatay, mga kapatid, hindi po yun. But spiritually speaking, mga kapatid, amen, kailangan natin mamatay spiritually. Hindi po literal na mamatay tayo physically, kundi mamatay spiritually. Mga kapatid, yung atin mga kapatid, lumang pagkatao, kailangan ito po ay mamatay, ito po ay mawala, mga kapatid. Ang sabi dito ng unang Pedro 2:24, ganito po ang atin pong mababasa. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Amen. Ang sabi ni Apostol Pedro, upang, amen, pagkamatay natin sa mga kasalanan. Alin ang dapat mamatay, mga kapatid, sa atin? Yung mga kasalanan natin. Yun ang kailangan mamatay. Mawala, mga kapatid. Amen. Praise God. Hindi man natin ito kaya mag-isa kung wala ang atin pong Panginoon. Kaya nga, magagawa natin ito kung atin pong isusuko ang atin pong buhay sa Panginoon at tanggapin natin
mga kapatid, ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Kasi hindi natin magagawa na mamatay sa kasalanan kung wala ang salita ng Diyos. Kaya nga, mahihirapan ang isang tao na gawin ito kung hindi niya tanggap yung mga salita ng Diyos, yung Biblia, mga kapatid. Ganun pa man, kung ang bawat tao ay tatanggapin, yayakapin ang importansya ng mga salita ng Diyos sa Biblia, magkakaroon siya nito ng pananampalataya, mga kapatid. At yung pananampalataya niya sa Panginoon, yun ang magtutulak sa kanya para gumawa ng mga utos ng Diyos. So tayo, mga kapatid, bilang tao, kailangan natin mamatay sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit ang tao ay mapapahamak pagdating ng paghuhukom. Kaya tayo, kailangan natin mamatay, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. Romans chapter 6, verse 6, pakinggan natin. Na nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ang purpose kung bakit kailangan mamatay tayo sa kasalanan ay para hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Kaya dito mga kapatid, makikita natin, amen, sabi ni Apostol Pablo, nalalaman natin. Ibig sabihin, alam na ito. Kailangan malaman ito ng mga tao na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Yun pala yung relasyon. Yun pala, mga kapatid, yung implikasyon ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao. Mamatay din dapat tayo, o mamatay din dapat yung kumbaga tayo sa kasalanan. Amen. Ang purpose niyan ay para hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Kasi hanggat hindi nangyayari sa atin ang pagkamatay sa kasalanan, mananatili tayong alipin, mga kapatid, ng kasalanan. Amen. Praise God. At ang implikasyon nito, mga kapatid, praise God, ito po ay tumutukoy sa sinasabi dito sa Acts chapter 17 verse 30. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayoy pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. Kaya kung mapapansin natin dito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat, ipinag-uutos niya sa mga tao. Sa mga tao. Plural po ito, mga kapatid. Lahat ng mga tao ay mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Paano, Pastor, mamatay sa kasalanan? Ang paraan para tayo mamatay sa kasalanan, ito po ay sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kailangan natin pagsisihan. At ang pagsisisi na tinutukoy dito, mga kapatid, ito po ay pagsisisi, amen, praise God, na pagtalikod sa kasalanan na hindi mo nagagawin, mga kapatid. Tingnan ulit natin, mga kapatid, yung 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Kung ang Diyos ang tatanungin sa atin, ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaya nga ang Panginoon, mga kapatid, nagpapayo sa mga tao na lahat ay magsipagsisi. Dahil ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ganun pa man, kapag pinili ng tao na siya ay mapahamak, walang magagawa ang Diyos kundi irespeto ang desisyon ng tao. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan magdesisyon, kalayaan gumawa. Nasa sa atin na lang yun kung pipiliin natin ang sumunod kaysa sumuway. Kaya, mga kapatid, amen, ang nais ng Panginoon sa mga tao, mamatay sa kasalanan, na ito po ay sumisimbolo
sa ating pagsisisi. Ng ating mga pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kailangan natin itong pagsisihan at talikdan ang ating mga ginagawang mali. Amen. O mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, yung burial o paglibing. Ano ba ang implikasyon nito mga kapatid? Colossians chapter 2 verse 12. Pakinggan natin. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Amen. Yung paglibing naman mga kapatid, ito po ay sumisimbolo rin. Amen. Sa pamamagitan ng ating pagpapabautismo. Yung ilulubog ka sa tubig, mga kapatid, yun ay sumisimbolo sa paglibing ng ating lumang pagkatao. Paglibing sa ating mga kasalanang tinalikdan na at pinagsisihan na. Una, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan na sumisimbolo sa pagkamatay, mga kapatid, natin sa mga kasalanan. Amen. At susunod mga kapatid ay kailangan mailibing tayo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. At ano ang sabi ni Apostol Pablo kung ano ang specific na kailangan gawin sa pagpapabautismo? Pakinggan natin ang Acts chapter 2 verse 38. Pakinggan natin mga kapatid. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Ito po yung kailangan natin gawin. Amen. Mailibing tayo. Amen. Mailibing ang ating mga lumang pagkatao sa pamamagitan ng bautismo. Sa paanong paraan? Ano ang kailangan mga kapatid? Sa bautismo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Para ano? Para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ang pagsisisi na walang kalakip na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, wala pong kumpletong kapatawaran doon. Mga kapatid, yung pagsisisi sa ating mga kasalanan, amen, praise God, at yung bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Hindi po pwede na magsisi ka lang at hindi ka magpapabautismo. At hindi ka rin pwedeng magpabautismo na wala kang pagsisisi. Kasi wala pong ganap na pagpapatawad kung hindi ito makumpleto. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo. Pag sinabing mangagsisi at, hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng isa lang dyan ang pipiliin mo. Hindi pwedeng bautismo lang. Hindi pwedeng pagsisisi lang. Kasi may mga katuruan, mga kapatid, na magsisi ka lang anya at manampalataya ka. Hindi mo na kailangan bautismuhan. Mga kapatid, the message is clear. The instruction, mga kapatid, of Apostle Paul, Peter, mga kapatid, is very clear na kailangan natin mangagsisi at mangagbautismo sa tubig sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Kasi kung bautismo lang, wala kang pagsisisi, hindi kumpleto ang pagpapatawad ng Diyos. Pero kung pagsisisi lang at walang bautismo, hindi rin kumpleto ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang gagawin natin, amen, kasabay ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, amen, praise God, namatay tayo mula sa kasalanan. Amen. Hindi na tayo kailangan maging alipin pa ng kasalanan sapagkat, amen, ang susundin na natin ay ang utos ng Panginoong Hesus. Ganun pa man mga kapatid, amen, hindi makukumpleto, praise God, ang ating paggawa ng ating pagsisisi kung hindi tayo mga kapatid magpapabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon lamang magiging ganap ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya ang instruction ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo.
bawat isa sa pamilya, sa loob ng pamilya. Hindi lang padre di pamilya, hindi lang ilaw ng tahanan, hindi lang anak, kundi ang bawat isa, mga kapatid, kailangan magsisi at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung instruksyon sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kasi kung walang kapatawaran ng kasalanan, wala pong kaligtasan, mga kapatid. Kasi ang tao hanggat hindi napapatawad sa kasalanan, mananatili siyang alipin ng kasalanan, mga kapatid. At alam natin ang sinasabi ng Roma, mga kapatid. Amen. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan mawala at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At ang tanging pamamaraan ng Biblia o ng Diyos, mga kapatid, mismo para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan ay ang pagsisisi at bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Period. Ang pangatlo, mga kapatid, ay ang resurrection, yung muling pagkabuhay. Ito po, mga kapatid, ay mababasa natin sa Romans chapter 6 verse 13. Pakinggan natin. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Amen. Pagkatapos natin magsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, kalakip nito ang pagpapabautismo natin sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Yung pagsisisi, yun pa ay sumisimbolo sa pagkamatay natin sa mga kasalanan. At ang bautismo, mga kapatid, sa tubig, yun po ay sumisimbolo sa paglibing ng ating lumang pagkatao, ng ating mga kasalanan. At pagbango natin, mga kapatid, amen, galing doon, pag-ahon natin galing doon sa tubig, yan po ay sumisimbolo, mga kapatid, sa muling pagkabuhay or Holy Ghost baptism. Na ihahandog natin ang katawan once na ikaw ay nagsisi sa inyong mga kasalanan at nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos yan, mga kapatid, amen, praise God, once na nagawa mo yan, amen, ang susunod na dapat, amen, ma-experience natin ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Mga kapatid, kasi pagka ikaw ay nagsisi na sa mga kasalanan, tinalikuran mo yung mga kasalanan, nagpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, amen, doon na magsisimula ang iyong journey ng paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, ng pagsunod sa kanyang mga utos. Doon na magsisimula. Amen. Hanggang sa matanggap mo ang Holy Ghost baptism na ang magkakalob nito sa iyo ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi magiging handog na tayo, yung katawan natin, yung buhay natin, ito po ay magiging handog na natin para sa Panginoon. Hindi na para sa sanglibutan, hindi na para sa mga kasalanan. Kasi nung hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa tayo nagpapabautismo, mga kapatid, namumuhay tayo sa kasalanan. Mga kapatid, kaya nga kahit gusto mong magbago, hindi mo magawang magbago. Gusto mong maging mabuting tao, hindi mo magawang maging mabuting tao. Because ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, without me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa, mga kapatid. John chapter 6 verse 63, pakinggan natin ang sinasabi. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. Ang Espiritu ang bumubuhay. Amen. Kaya yung ating lumang pagkatao na nailibing, mga kapatid, sa pamagitan ng bautismo, amen, bubuhayin ito, mga kapatid, spiritually speaking, ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. Kaya nga doon ka na magkakaroon ng personal na pakikipag-ugnayan, personal na relasyon sa atin pong Panginoon. Doon lamang manunumbalik, mga kapatid, ang relasyon mo sa Panginoon. Sa pamagitan ng tatlong ito, ang pagsisisi,
sa ating mga kasalanan. Amen. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Mga kapatid, inseparable po yan, hindi yan pwedeng paghiwalayin. At ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Acts chapter 1 verse 8, pakinggan natin ang sinasabi. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Yun po ang banal na Espiritu, ito po ay ipinangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, bago siya umakyat sa langit, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Magkakaroon tayo, mga kapatid, ng spiritual awakening sa Holy Ghost baptism in Jesus' name. Doon pa lang, mga kapatid, magkakaroon ng kagaya ng sinabi ko na spiritual awakening ang buhay ng isang tao. Kaya pagka ito'y naranasan natin, mga kapatid, doon mo lang maiintindihan at mauunawaan ng lubusan kung gaano ang importansya at ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos at ng salita ng Diyos. Doon mo na makikita, amen, na dati na yung mga bagay na hindi mo pinahahalagahan dati na kalooban ng Diyos ay mahalaga na sa iyo. Spiritual awakening. Amen. Praise God. At ang Holy Ghost baptism, hindi po ito, mga kapatid, na para sa mga apostol lang. Kagaya ng mga ipinapangharal, mga kapatid, ng iilan, amen, na ang Holy Ghost baptism di umano ay para lang sa mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Hindi po totoo yon. Dahil nung natupad, mga kapatid, ang hula sa Joel chapter 2 verse 28, mga kapatid, amen, praise God. Basahin muna natin ang Joel chapter 2 verse 28. Pakinggan natin. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kikita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Amen. Praise God. Pagpalain ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang salita. So dito natin makikita yung prophecy tungkol sa outpouring of the Holy Ghost. Mga kapatid, yung pagbuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ito po ay propesiya. Hindi po totoo na ang banal na Espiritu o ang kapuspusan ng Holy Ghost, mga kapatid, sa Holy Ghost ay mga para lang sa mga apostol. Hindi po totoo yon, mga kapatid. Kasi ang prophecy ng Joel chapter 2 verse 28, ito po ay nagkaroon ng katuparan sa Acts chapter 2 verse 1, mga kapatid, hanggang 4, na kung titingnan natin, pakinggan natin, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Amen. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang umahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Amen, mga kapatid. So, dito po nagkaroon ng katuparan yung prophecy, amen, praise God, sa Joel chapter 2 verse 28 and 29, na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng laman. Amen. Nung ito po ay natanggap, mga kapatid, amen, ng mga apostol, hindi lang po sila yon, kundi 120 po sila doon sa upper room. Kabilang po dyan, mga kapatid, ang 12 na disipulo ng atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya kung para sa mga apostol lang yung pagbuhos ng banal na Espiritu, mga kapatid,
bakit yung nakatanggap, mga kapatid, yung unang katuparan ng propesiya, ang nakatanggap po ay 120 po sila doon na naghihintay sa upper room. Lahat sila, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa binasa natin. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. At pasimulang magsalita ng iba't ibang wika na ipinagkalob ng Espiritu na kanilang salitain. Mga kapatid. Amen. Kaya hindi po totoo na para lang ito sa mga apostol. Para po ito sa lahat ng mga tao na mayroong pananampalataya sa bagay na ito. Kapatid at kaibigan, hindi mo matatanggap ang banal na Espiritu ng Panginoon kung hindi mo muna ito sasampalatayanan. Mga kapatid. Amen. Tandaan natin, hindi mo ito matatanggap, ang banal na Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Hindi mo ito matatanggap dahil sinabi ng Diyos. Matatanggap mo ito dahil sinampalatayanan mo. Yun po ang totoo. Once na hindi ka naniniwala at nananampalataya sa bagay na to, hindi mo ito matatanggap. Hindi mo matatanggap ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil sa pagpupuri mo lang, mga kapatid. Although may kinalaman ang pagpupuri, pero hindi mo matatanggap ang presensya ng Panginoon dahil lang sa pagpupuri mo. Hindi po yun. Matatanggap mo ang banal na Espiritu ng Panginoon kung sasampalatayanan mo. Kasi maraming mga tao nagpupuri naman sa Diyos, pero hindi nila natatanggap. Bakit? Dahil hindi naman nila sinasampalatayanan. Mga kapatid, hindi man nila pinaniniwalaan. Kaya nga, ang mga hindi naniniwala ng kapuspusan ng banal na Espiritu, mga kapatid, sila yung mga tao na hindi nila naranasan ito. Mga kapatid, wala yung pinagkaiba sa ganitong halimbawa, Brother Aljun. Halimbawa, hindi ka pa nakakarating ng Maynila, or sabihin na natin, hindi ka pa nakakarating ng Singapore. Ako nakarating na ng Singapore. At sinabi ko sa iyo, Brad Aljon, maganda sa Singapore. Nakapunta na ako ng Singapore. Tapos sasabihin ni Brad Aljon, wala naman Singapore. Wala namang bansang Singapore. Oh. Hindi, alimbawa, sabihin ko kay Brad Angelo, malamig doon sa ibang bansa. Especially sa Switzerland or sa Alaska. Tapos sasabihin ni Brad Angelo, hindi naman malamig. Hindi naman siya nakapunta doon eh. Ako ang nakapunta doon. Hindi porket hindi siya nakapunta, sasabihin niya na walang lugar na Alaska or hindi naman malamig sa Alaska. Totoo na yung kanyang sinasabi. Mga kapatid, ako na naka-experience nung lugar na yon, mga kapatid, hindi niya ako pwedeng kumbinsihin na hindi totoo ang lugar ng Alaska or hindi totoo na malamig sa lugar ng Alaska. Ganon din ang Holy Ghost baptism, mga kapatid. Hindi porket, mga kapatid, sinasabi ng mga tao, amen, na hindi totoo ang Holy Ghost baptism, ay yun na talaga yun. Hindi po yung ganon, mga kapatid. Dahil hindi kasi nila na-experience ito. Hindi nila ito naranasan personal. Kaya ganon na lamang ang kanilang mga statement na hindi totoo ang Holy Ghost baptism. Bakit hindi totoo? Kasi sila mismo hindi nila naranasan, mga kapatid. Pero kami na naka-experience sa bagay na ito, kami na nakaranas sa bagay na ito, mga kapatid at mga kaibigan, amen, praise God, hindi kami makukumbinsi, mga kapatid, na hindi totoo ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito po ay totoo, ay personally experience the Holy Ghost baptism, mga kapatid. At nung ito po ay aking na-experience, mga kapatid, mayroon pong isang kakaibang bagay sa aking pong buhay na talagang ang Diyos mismo ang kumikilos at binabago ng Panginoon. At yan ang nagtutulak sa atin para tayo, mga kapatid, ay baguhin ng ating Panginoong Hesukristo. Last verse na ating ipaglilingkod, Romans chapter 6 verse 4 to 6, pakinggan natin. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan.
na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay nagalibing o naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen, mga kapatid. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Amen. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, ganun din tayo, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng bautismo sa banal na Espiritu. Kaya ang Holy Ghost Baptism, ito po ay totoo. 100% totoo, mga kapatid. Sampalatayanan mo lang ito, paniwalaan mo lang, at hangarin mo na maranasan mo ito. Pero bago yun, mga kapatid, ang kailangan muna natin gawin, magsisi sa ating makasalanan at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para tayo ay mapatawad sa ating makasalanan. Amen. At once na ikaw ay nalibing doon sa kamatayan, sa bautismo ng ating sa kamatayan, amen, praise God, kung paanong pag-ahon mo doon sa tubig, yun din ay sumisimbolo sa bautismo sa tubig, sa Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, yun po ang implikasyon ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat tao na nananampalataya at naniniwala, mga kapatid, sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang dapat natin ito paniwalaan, kundi dapat, mga kapatid, dapat ito ay ating maranasan sa ating buhay personal. Amen. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Hanggang dyan lamang po ang ating pong may paglilingkod na salita ng ating pong Panginoon. Tayong lahat po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa magandang pangangaral ng iyong banal na salita na nagsisilbing paalala din sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoong Hesus, na ang Ebanghelyo, amen, na ipinangangaral ng iyong mga alagad, na siyang ipinangaral at itinuro mo sa kanila, ayun din ang dapat naming ma-experience sa aming personal na buhay. Amen, na kailangan naming magsisi sa aming mga kasalanan at kailangan naming magpabautismo sa tubig sa pangalan mo, Panginoong Hesus, upang kami ay magsipagtamo ng awa at biyaya at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa amin pong mga kababayan, sa lahat ng mga nakikinig at lahat ng mga nanunood, na kanila pong itong sampalatayanan ang pagbuhos at bautismo sa banal na Espiritu, sapagkat ito po ay totoo. Dahil naranasan mismo namin ito personal sa amin pong mga buhay. At nais din po namin na kanila po itong maranasan sa kanila pong personal na buhay, upang magsipagtamo sila, Panginoon, ng personal na ugnayan at pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon sa iyo. Thank you very much, Lord. Pagpalain po lahat ng mga nakinig at lahat ng mga nanonood. In Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Salamat po sa lahat ng mga nanood online. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Maraming salamat din po sa atin pong technical side, si DJ Box. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po, DJ Box. Amen, sa inyo pong pag-assist. Amen. Sister, sa lahat ng mga nanood, mga kapatid, hindi na po namin kayo maisa-isa at mabati ngayon sapagkat ang oras po natin ay lumagpas na sa takdang oras. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Kasama ko po si Brother Aljon, Brother Angelo sa Bible reading. Lagi po nating tatandaan, wag po nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.